Magandang araw, Pilipinas! Aarangkada na naman tayo sa bagong mga pagkakataon ng pagkatuto, paglago at pagbabago sa tulong ng mga akdang pampanitikang tiyak na kawiwilihan ninyo. Ang inyong lingkod, Ginoong Hamil Q. Carvajal, kaibigang guro ninyo sa asignaturang Filipino, dito sa nag-iisang DepEd TV. Walang iwanan dahil sama-sama tayo sa paglalakbay at pagtuklas sa makulay at mayamang panitikan ng pinakamalaking kontinente sa daigdig. Walang iba, ang Asya. Kumapit at maghanda, tayo'y patuloy na maglalakbay sa panitikan ng Timog Silangang Asya. Kumusta? Alam kong naging makabuluhan at masaya ang ating distant talakayan noong nakaraang episode. Wika nga mag-throwback muna tayo sa pinakamahalagang puntong ating tinalakay sa nakalipas nating pagkikita. Handa na ba kayo? Heto na! Jakarta ang capital city ng bansang Indonesia, nakabilang sa tinatawag na Malay Archipelago. Kung may peso ang Pilipinas, rupiah naman ang tawag sa currency ng Indonesia. Karamihan sa naninirahan ng bansang ito ay mananampalataya ng relihiyong Islam. Ultimo, ang leader ng kanilang bansa na si Pangulong Joko Widodo ay isa ring Muslim. Isa rin sa may pagmamalaking yaman ng Indonesia ay ang kanilang makulay na panitikan. Nabigyan ng pagkakataong mailagay sa spotlight ang Indonesia sa larangan ng literatura nang maitanghal ang nobela ni Mokhtar Lubis na pinamagatang Senja di Jakarta bilang isa sa mga ginintuang katha ng kanyang panahon. Ito ang kauna-unahang nobela na nasa bahasa Indonesia, opisyal na wika ng Indonesia, na naisalin sa wikang Ingles at sa iba pang mga wika sa daigdig. Ilang bahagi ng kabanata nito ay isinalin sa wikang Filipino ni Profesor Aurora Ibatnag. Ang salin ng akdang ito sa Filipino ay takip silim sa Jakarta, na siyang naging focus ng babasahin sa nakaraan nating episode. Naisulat ang akdang ito ni Mokhtar Lubis noong 1950 sa panahon ng kanyang house arrest. Matapang na tinalakay at isiniwalat ni Lubis ang kapuna-punang kalagayan ng Indonesia sa panahong ito dahil sa lumalaganap na moral decay sa kabisera nitong Jakarta. Walang takot niyang binigyan ng kritisismo sa pamamagitan ng mga artikulo at akdang pampanitikang gaya ng takipsilim sa Jakarta ang aspektong politikal at sosyo-ekonomiko ng Jakarta. Iminulat tayo ng kanyang akda sa mga panghahamak sa mga maralitang mamamayan at ang paulit-ulit na kabiguang magtagumpay sa pagkakamit at pagtatamasa ng ganap na malayang lipunan. Alam kong nabitin din kayo sa ating nabasang akda kahapon. Isa lamang ito sa mga piling bahagi ng ating nobelang Takip Silim sa Jakarta. Nakabasa na nga ba kayo ng mga akdang pampanitikan gaya ng nobela? Ano nga ba ang tinatawag nating nobela? Ayon sa dictionaryo.ph, hango sa salitang Espanyol na novela, isang katagang pampanitikan na ang kahulugan ay inimbentong akdang pasalaysay, karaniwang mahaba, masalimuot, at itinatanghal ang karanasang pantao sa pamamagitan ng konektadong serye ng mga pangyayari. Patunay ito na sa nobela ay maraming ligaw na tagpo. May mahaba itong kawing ng mga panahon at ginagalawan ng maraming tauhan. Kung hindi ito pag-uukulan ng panahon at focus, di gaya sa maikling kwento, ito ay hindi mabilis na mababasa sa iisang upuan lamang. Ang nobela, gaya rin ng maikling kwento, ay katatagpuan ng tunggaliang pumupukaw sa damdamin ng mambabasa. Walang buhay ang nobela kung walang tunggalian. Elemento ang tunggalian na nakapaloob sa banghay. Labanan ito sa pagitan ng magkakasulungat ng mga puwersa. Una, ang pisikal na puwersa o tao laban sa kalikasan. Ang tunggaliang ito ay tumutukoy sa tao
laban sa mga elemento at puwersa ng kalikasan. Ikalawa, ang puwersang panlipunan o tao laban sa kapwa-tao. Ang problemang kinahaharap ng tao sa kanyang mga buhay, ang kasawiang dulot ng iba. At ang huli, panloob o psikolohikal na puwersa o tao laban sa sarili. Ito ay tunggalian ng tao laban sa kanyang sarili. Masasalamin dito ang dalawang magkasulungat na hangad o pananaw ng iisang tao. Malinaw, ayon sa nabanggit na mga definisyon, na ang naghaharing tunggalian sa tinalakay nating akdang Takip Silim sa Jakarta ay ang puwersang panlipunan. Kung naging isyu ng Indonesia ang mga mamamayan nilang Maralita, hindi ito nalalayo sa kalagayan ng mga mamamayan ng ating bansa. Kaya nga ang iba sa atin ay napipilitang mangibang bayan para may maipantustos sa pangangailangan ng kanyang mag-anak. Marami sa ating mga kababayan ay naninilbihan sa ibang mga bansa bilang mga OFW sa paniniwalang matatagpuan ang ginhawa ng buhay kung makikipagsapalaran sa abroad. Ito ang sitwasyon ng bagong tauhang makikilala natin sa akdang pampanitikang mababasa natin ngayong araw na ito, na nagmula sa bansang Pilipinas na bahagi rin ng isang nobela. May ilan sa ating mga kababayan ay maihahalin tulad sa ating pangunahing tauhang si Andres Talon. Tunghayan natin ang kanyang salaysay at pakikipagsapalaran sa ibang bansa sa obrang isinulat ni Agustin Caral de Fabian. Malapit sa puso ni Fabian ang salaysay na ito sapagkat katulad ni Andres Talon o Andy, nakapagtapos din siya ng pag-aaral sa Estados Unidos. Hango ang akdang ito sa karanasan mismo ni Fabian. Mahigit 50 taon na siya nang sulatin at matapos ang nobela, kaya't nasasalamin dito ang kanyang malawak na kaalaman, karanasan, kaisipan at damdaming pinanday panglalo ng mga taon sa kanyang buhay. Tulad ka ba ni na Agustin Fabian at ang kanyang piksyonal na karakter na si Andres Talon o Andy, na isa ring timawa? Tama ang narinig mong salita. Timawa ang pamagat ng nobelang tatalakayin natin sa araw na ito. Sabay-sabay nating basahin, panoorin, pakinggan at tunghayan ang unang kabanata ng nobelang Timawa. Sabado noon at mag-iikapito ng gabi, si Andres Talon na isang mahirap na estudyante ay kasalukuyang naguhugas sa mga pinggang kinana ng ladies' dormitory sa isang universidad sa Amerika. Ito lamang ang paraan upang makapagpatuloy siya ng pag-aaral sa kolehiyo ng medisina. Nakatali sa kanyang baywang ang isang tapi at nakalilis ang mga manggas ng kanyang kamisa dentro. Nangingintab sa pawis ang kanyang kayumangging mukha. Ang bula ng sabong nakabalot sa kanyang mga matitipunong bisig ay umabot sa siko. Mabilis ang kanyang paggawa at wala siyang aksayang kilos. Mahihinuha na lubhang sanay si Andres sa gawaing ito. Mukhang tapos ka na, Andy. Ngayon lamang ako nakakita ng ganyang kabilis magtrabaho. Basag ni Alice na siyang tagapangasiwa sa mga gawain sa kusina ng dormitory. Lalo na kung napupuri, lalo akong bumibilis. Nakatawang sagot ni Andres. Wala na naman yata si Bill? Tanong ni Alice na lumapit sa Pilipino at nagsimulang tumulong dito. Si Bill ay katulong ni Andres sa paglilinis ng mga kasangkapan sa kusina. Dumating na humahangos si Bill. Lagi nang humahangos ito. Inihagis ang sombrero sa sabitan at naghubad ng Amerikana. Kiliw. Birong bati niya kay Alice. Sabit mo na lamang ang aking Amerikana. Naabala mo si Andy. Nakatawang isinabit ni Alice ang damit ni Bill. Kumuha ng isang tapi at ibinigay sa binatang Amerikano. Suot mo yan. Yan lang yata ang pantalon mong mahusay. Nagsimulang maglampaso ng baldosa si Bill at binalikan naman ni Alice ang pagtulong kay Andres. Saan ka ba naging dalubhasa sa mga gawain sa kusina? Tanong ni Alice kay Andres. Sabihin mo nga, Andy. Udyok ni Bill. Ang simula ay sa amin. Ako ang tagahugas ng pinggan. Di mahirap yun. Iilan lamang naman ang aming pinggan. Nakatawang simula ni Andres. At madalas na itinataob ko na lamang ang mga pinggan ng dihugas. Nagkakahawig pala ng kalokohan. Maging mga batang Amerikano o Pilipino. Ani Alice. At isinalaysay ni Andres
na, wika nga, ay palagay ang loob niya sa kusina. 16 na taon na siya nang mamatay ang kanyang ama at lubusang maulila. Katatapos lamang niya ng intermedya, may kamag-anak naman siyang kusinero sa isang bapor na nagyayaot dito sa Amerika at sa Pilipinas. Sumama siya at 6 na buwang singkad akong tagapagmasahe ng mga pinggan, kubyertos at mga lutuan sa bapor. Kaya hindi kayo dapat magtaka na ako'y eksperto sa mga gawaing yan. Tapos ni Andres. Usasera ka rin lamang, Alice. Ang biro naman ni Bill. Ang mabuti, itanong mo kay Andres kung ano-ano naging karanasan niya dito sa Amerika. Sige nga, sang-ayong kapagdaka ni Alice. Linggo rin lamang bukas, hindi baling tayo mapuyat. Alam ninyo, ani Andres, na nagpahid na ng kamay. Ako ay may pagkahampas lupa. Teka. Hadlang ni Bill. Ilalabas ko muna itong basura. Ibig kong marinig uli yan. Nang bumalik si Bill, ay nakaupo na si Alice at Andres. Bumatak siya ng isang silya at nakiumpok sa dalawa. Ayun, simulan mo na. Sabi ni Bill na humilig mabuti sa kanyang upuan. Saan ninyo ako gustong magsimula? Nang dumating ka dito sa Amerika, tugon ni Alice. Sa San Francisco bumaba si Andres at ang paghuhugas ng pinggan ang unang naging hanap buhay. Naging manggagawa sa iba't ibang bayan ng California, namitas ng mansanas sa Oregon at Washington, dalang hita sa Florida. Lalo na raw siyang umitim sa taniman ng kamatis, letsugas, repolyo at iba pang mga gulay. Naging serbidor sa mga restoran, naging utusan, naglilingkod sa salmunan sa Alaska, nagpapatag ng bato sa daang tren sa Nevada. Alin sa mga karanasan mo ang bumago sa takbo ng iyong buhay? Tanong ng dalagang Amerikana. Hindi kaagad tumugon si Andres. Tila tinimbang niya sa marami niyang karanasan ang pinakatampok. Ang totoo ay nag-aalangan si Andres na sariwain pa ang malungkot na bahagi ng kanyang buhay. Halimbawa, untag ni Alice, bakit mo naisipan ng mag-aral? Bakit mo iniwan ng paglalagalag? Hindi nangyari sa Amerika ang karanasang bumago sa takbo ng aking buhay. Sa wakas ay sinabi ni Andres. Doon sa amin sa Pilipinas nangyari ito. Paano? Sabad ni Bill. Magsasaka ang aking ama. May isang kaugalian sa amin, patuloy ni Andres, kung pista ng bayan, ang lahat ng magsasaka ay pumaroon sa malaking bahay na may-ari ng lupa at tumutulong sa karaniwang malaking handaan doon. Nagsisipag saing, nagsisibak ng panggatong, nagpapapatay ng manok, baboy, kambing at baka. Sabihin pa, ang lahat ng tumulong ay doon kakain. At isang pista nga ay isinama ako ng aking ama upang tumulong sa may-ari ng lupang aming sinasaka. May 13 gulang ako. Nung nagkakainan ng mga nanunulungan ay dumating ang donyang asawa ng aming kasama. At pinagmumura ang mga nagsisikain. Hindi pa raw natatapos kumain ng mga panauhin sa itaas ay inuuna na raw namin ang aming bituka. Lubha raw kami mga timawa. Hindi ko agad naunawa ng aking narinig. Patuloy ni Andres. Noong papauwi na lamang kami at sasabihin sa akin ni Amang ang kanyang pagdaramdam, noong ko lamang lubos na naunawaan ang kahulugan ng salitang timawa. Sinabi sa akin ni Ama na pagbutihin ko ang aking pag-aaral upang huwag kong sapitin ng kaapihang ganoon. Kung ako raw ay lalaking magsasaka at hindi akin ang sasakahing lupa, ganoon din ang aking kapalaran. Aalimurain ng mayaman. Ang isang timawa raw, kahalintulad ng isang aso. Sagpang ng sagpang. Huwag daw akong mag-aksaya ng panahon. Gagawin niyang makakaya upang ako'y matuto. Kay buti ng iyong ama. Ani Alice. Halos ang gabi ginagawa niyang araw. Dugtong pa ni Andres. Ibig niyang makaipon.
ang adhika niya ay maging isang manggagamot ako. Huminto muna si Andres sa kanyang pagsasalaysay. Nakatingin siya sa malayo na waring nakikitang muli ang kanyang ama. At pagkatapos ng ilang sandali, ay nagpatuloy na naman sa pagsasalita. At nang ako ay makatapos sa intermedya, gayon na lamang ang galak niya. Ngunit ang humalili sa kagalakang yan malagim na kalungkutan. Si ama'y inabutan ng ulan isang tanghaling siya ay nagbubungkal ng lupa. Nagkasakit siya, pulmonya, at namatay. Dinampi ni Alice sa kanyang mata ng hawak niyang panyolito. Tumindig si Bill. Lumapit kay Andres at pinisil ang balikat ng kaibigang Pilipino. "Maupo ka, Bill," sabi ni Andres. "Di pa ako natatapos." Naupong muli si Bill at muling nagsimula si Andres. Naubos na lahat, anya, ang kaunting naiipon ni ama. Ulila na akong lubos ay wala pa ni isang sentimo. Subalit, isinumpa ko sa aking sarili sa harap ng bangkay ng aking ama na ako ay pilit na mag-aaral at ako ay magiging manggagamot. Hahanapin kong pilit ang tagumpay na siyang adhika niyang maging akin. Maluwat ding walang umimik matapos ang pagsasalaysay ni Andres. Nadama ni Bill at ni Alice ang karanasan ng nagtuturo sa akin yan. Ang madalas na mauntog ay natututong yumuko. Nako, lumalalim ang salitaan at di bumababaw. Hadlang ni Bill. Ang totoo ito, walang alinlangang mararating mong yung mga patutunguhan. Ngunit mag-aliw-aliw ka naman. Mag-iibayo ang sigla mo kung sanda-sandali man lamang ay ilalayo mong yung ilong sa libro. Maari ba namang ang isang malusog na gaya mo ay hindi maaakit ng mga dalaga? Ayan si Alice. Yang gandang yan. Bakit ba si Alice ang binibisit mo? Hadlang ni Andres. Kahit sa biruan may hangganan. Tigilan mo na si Andy. Pakli ng dalaga. At huwag mo naman akong ipag-ukulan. Along malay mo kung si Andy ay meron ng itinatago. At tumawa si Alice. May itinatago si Andy? Pamanghang sabi ni Bill. Walang maitatago sa akin yan. Iyan ang tinatawag na nauuhaw at ayaw makiinom. At kung tanggihan ang nakikiinom? Tanong ni Andres. Natatakot kang tanggihan kung ganun? Paano malalaman kung tatanggihan ka o kung hindi? Nakatawang tanong ni Alice. Tumindig na bigla si Andres. Ating gabi na, Bill. Anya, mapupuyat na luba si Alice. Yan ang sinasabi ko. Pakot siyang pakli ni Bill. Ang magaling na kaibigan kong Pilipino takbuhin. Ngayon pa lamang sumasarap ang usapan, no? Tudyo niya. Saka pa tatalilis. Tayo na. Walang mangyayari sa akin kung manok ko ay takbuhin. Nang unang lumabas si Bill, nagsuot si Andres ng kanyang Amerikana at sumunod sa kaibigan. Inihatid siya ni Alice hanggang sa pintuang may kadiliman noon dahil sa bagya ng abutin ng liwanag ng ilaw. Alis na kami, Alice. At maraming salamat sa iyong kagandahang loob. Paalam ni Andres. Hindi pangkaraniwang gabi ito sa akin. Naramdaman na lamang ni Andres ang halik ni Alice sa kanyang pisngi. Timawa, unang kabanata sa nobelang isinulat ni Agustin C. Fabian. Marahil nang marinig ninyo ang katagang Timawa, lahat kayo ay nagtaka na ang salitang ito na may hindi magandang konotasyon ay maaari palang maging pamaga ng isang akdang pampanitikaan. Pero, alam ba ninyo na ang orihinal at naunang konteksto nito ay may magandang kahulugan? Ang timawa sa usaping politikal sa sinaunang lipunang Tagalog at Bisaya ay tao na kabilang sa uring malaya o tao na nahango
mula sa pagkakaalipin. May variant na baybay o spelling ito na timagwa. Ngunit alalahanin nating ang kahulugan ng salita ay nagbabago sa paglipas ng panahon, sa danas at sitwasyon ng mga tauhan at nakaangkla sa pangangailangan ng tao. May mga pagkakataong hindi habang buhay nananatili ang kahulugan ng mga salita. Isa ito sa mga patunay na ang gamit ng wika ay sumasabay sa takbo ng panahon. Ngunit, naging timawa ba si Andres Talon sa magandang paraan gaya ng nasaksihan, narinig at nabasa natin sa unang kabanata ng nobela? Sa ating muling pagkikita, talakayin pa natin ang nobelang Timawa. At inaasahan kong sagutan ninyo ang sumusunod na mga tanong na pagmumula ng ating pagsusuri sa susunod nating episode. Ihanda ang inyong mga papel at ballpen o ang inyong mga cellphone para isulat o kunan ang sumusunod na mga tanong. Unang bilang, paano napadpad si Andres Talon sa Amerika? Ilarawan ang kanyang naging buhay rito. Ikalawa, bakit gayon na lamang ang paghanga ni Alice sa binata sa kalidad ng pagtatrabaho nito? Isa-isahin ang mga trabahong pinasukan ng binata sa Amerika. Ikatlo, makatwiran bang pagwikaan ng masama o tawaging timawa ng donya ang mga taong nanunulungan at kumain sa handaan? Bakit? Ikaapat, paano nakaaapekto sa katauhan ni Andres ang mga katagang binitawan ng donya na sila raw ay lubha pang masahol sa timawa? Ikalima at huli, masasalamin ba sa katauhan ni Andres ang taong may matibay na paninindigan sa sarili para maabot ang kanyang mga pangarap sa buhay? Patunayan. Lubos mo bang nagustuhan ang mga binasa nating akda? Maaari ninyong bisitahin ang website ng commons.deped.gov.ph. Libre ninyong ma-access at madadownload ang ating mga self-learning modules. Hanggang sa susunod nating pagkikita, muli ang inyong kaibigang guro, Ginoong Jamil Cooper Bacaro. Magbasa, magsulat, makinig at maghayag. Dahil sa Filipino at panitikang Asyano, ang karunungan ay patuloy na maglalayag.